Alright, welcome to another video. So for today's episode, balikan natin itong buisit na 124 na to. So it's been a while since we've done a video of this car. It's a beautiful car, I love this car. Kaya lang, ito yung coaching laging nagpapalambing sa amin ni Mike. Again, si Boss Mike andito to fix her up. So, an update lang on this car. The last job that we did dito was the brake. Pinalitan natin yung rotor brake and yung brake lining last time. So naayos na yun. But after that, actually matagal na to, even before that pa, nararamdaman ko nang parang nagja-stuck yung brake niya sa likod. Kasi pag drive mo siya, pag hawakan mo yung likod, mainit yung mags, yung dalawa. Yung harap hindi naman. Tapos sa initial na arangkada, mararamdaman mo parang pigil. Tapos nag-aamoy sunog sa likod. So that means nagja-stuck yung likod. Yung pedal, pag mini-brake mo, hindi na bumabalik. Yung nagawa namin ni Mike yung rotor and yung brake lining, tumigas yung brake tapos hindi na bumalik. So ang suspect niya ngayon is the hydrovac dun sa makina. So ita-troubleshoot ngayon ni Boss Mike. Titingnan niya ako ano yung sira, kung sira ba yung hydrovac o hindi. Tapos kung sira yun, maghanap ako ng hydrovac. Surplus na lang siguro. As of now, wala pa akong pyesa kasi hindi ko nga alam kung anong sira. Ang binili ko lang so far is a rebuilding kit for the brake calipers. Kala ko kasi brake calipers eh. Ayan. So meron tayong... Ay, di pala to. Saan ko nilagay? Ito sa likod. Meron tayong brake calipers na of course nakuha natin kay Joen. Rebuilding kit. Ayan. Ganyan lang na may tsura niya. So 1.2 ang isa. Pares 2,000, no? So itong si 124 laging nagpaparamdam. Hindi ko magamit. More than a month ko nang di ginagamit. Kasi because of the brake issue. Sabi ni Mike, huwag ko raw gamitin dahil delikado daw yun. So, ayan, he's here now. Na-schedule ko na, finally. Dahil ayokong sira yung auto natin. At ayokong di nagagamit yung auto, no? So, troubleshoot na yung bike, yung brake, tinan natin. Kung sira nga talaga yung hydrovac. So, itong favorite tool ni Mike, yung jack ng Benz na yan, dahil madali. Iikot, lipihit. Favorite na yan, no? Very handy nga naman, dahil mas madali kesa sa crocodile bubombahin na to. Ikot na lang. So, I think the plan is, bubuksan niya yung brake, tapos may titingnan siya, malalaman niya kung sira akong hydrovac o hindi. Diyan lang. Ayan, so naalis na. Bagong rotor natin. So titingnan niya kung sira ang hydrovac sa likod. Ngayon lang din ako makaka-witness ng kung paano i-test ang hydrovac sa kotse, no? Dalawa pala. Kailangan niya alisin. So kailangan naka-on yung auto kasi para matesting yung brake. Ganda naman to eh, oh. Yan na lang talaga eh, yung sinasabi ko eh. Kung may nagagawa ka isang bagay sa mga luma, sunod-sunod yan, hahabol yung ibang parts, bibigay. Yan, after namin magawa, bumigay naman yung hydrovac. Ganun talaga eh, pag luma eh, no? Kaya, kung kukuha kayo ng project car, yung medyo sariwa. Ito kasi nakuha ko, hindi talaga sariwa. Halos pan-donor. Yan, baka testingin na niya, hindi ko alam pa paano. So, binabaklas na yung caliper. Stuck yung caliper, no? Ha? Stuck. Tanggalin ko muna yung brake pads. Brake pads. Tanggalin niya yung brake pads. Hassle, no? Ang mahirap dito kasi yung pagbubuk na schedule din. Siyempre, hindi naman laging available si Mike. Daming ginagawa niya. Tapos matatenga yung kotse. Yun yung hassle. Kaya kailangan ipagawa ulit. Plus, siyempre, yung budget. So, kailangan binabudget natin yan. So, kailangan pag sabay-sabayin mo yun. Yung scheduling, yung budget mo, dapat meron. Tapos maghahanap ka pa ng pyesa. Ano talaga, no? Eh, ngayon, baka hindi pa magawa. Kasi kung sira yung hydrovac, wala naman tayong hydrovac dito. So, babalik pa. Kasi maghahanap pa ako. So, parang ngayon, mostly, gagawin lang namin, diagnosing ano yung sira. Sana, yung ano lang, rebuild ng brake caliper kasi may pyesa na ako nung rebuild kit para magawa. Pero kung dumama yung hydrovac, hindi magagawa yung auto ngayon. Well, actually, no, kung isipin naman natin,
Simple lang naman yung sira niya. Basic mechanical lang naman yan. So, di naman yan engine problem. Siyempre, mas masakit kung engine problem, mas mahirap. It's induce. But for this one, at least mechanical lang, brakes. So, madali naman. Parts are available. I believe there's brand new, there's second hand. So, tinan natin yung price difference. Siyempre, I prefer brand new. Pero tinan natin gaano kamahal. Let's ask Joe in. And, importante nagagawa. Tsaka may gumagawa. Tsaka ang brake job, kahit sino naman kaya gawin. Kahit hindi naman si Mike, ibang shop, kayang gawin yan. So, the caliper is out. Yun yung mga goma, yun yung mga pinapalit ko sa loob. Umiikot naman. Makakakaliper. Oh, boom, ayun oh. Saan nag-stock? Rebuild. Yes, tama. So, tama tayo, rebuild lang. Tutukin natin itong hose. Ako sira yung hose. Oo, pagkabarado yan, kaya hindi na nakakapagit. Meron naman si Joen yan, ano? Papagrab ko na lang. Kuha na kaya ako? Sige. So siya sabi niya, so okay, confirm. Hydrovac ayos, buti. So yung caliper ang sira. So rebuild kit. So sira yung mga goma. Pero titingnan niya yung hose no na yan, yung return line, kung hindi bumabalik yung fluid o hindi. Kasi hindi bumabalik yung pedal eh. So ito, madali na yan. Pag-grab na lang natin. Yan no. So checkin niyo yung brake hose, return line. Maya-maya pa pala. Pero at least yun, happy ako. Tama yung binili namin pyesa. So i-rebuild ngayon. Madali lang naman ata i-rebuild ng brake caliper eh. Goma-goma lang. So yung wala lang ako isa, brake line. Papagrab ko na lang. Maaga pa naman, it's only 9 o'clock in the morning. So ayan, dito, maluwag naman kami dito ni Mike. So at least, may mangyayari ngayong araw. Sulit yung punta ni Mike. Hirap kasi kung diagnostic lang eh. Kung troubleshoot lang eh. Pero, of course, better if magagawa yung auto mo. Para isang punta na lang. Kaya mga ito eh. Alam mo na lahat eh. Isang tingin lang eh. Umikot kasi yung hub. So, ibig sabihin, okay yung hydrovac. Ata. So, dito naman siya sa side na yan. Yan naman yung babaklasin. Tapos more update with this car is yung battery niya, kailangan na natin palitan dahil second hand lang yung nilagay ko dyan na Motolite at lagi na akong naglolobat, so lagi ko lang siyang sinacharge, no? So we need to buy a brand new battery for her also dahil sobrang tagal na ng battery na yan, more than 5 years. Pero matibay din, no? Motolite galing pa sa Grandia yung nilagay ko dyan. So yun, ibang gastos of this car. Umiikot naman eh. So it's the calipers talaga. Ayan, bago yung pads. Pinalitan namin yan. So yung mga goma ng caliper. So it's a two-man job. Taga-bomba ako. Ayan, di mo nga balik. Kasi ang problema ko dyan, di mo nga balik. Sagad. Ayan. Bomba ba o tapak lang? Lalim din yun. Tsaka di mo nga balik. Visit na ako to. Talagang isa-isahin mo, no? Pag nasira, isa-isang masisira. Bumba ka? Oo. Matigas? Oo. Malalim. Ayaw lubutan. Ba't ganun? Ayaw lumabas daw yung fluid. So, walang lumalabas na brake fluid. Kaya matigas. Dahil barado to. Yung hose din. So, kuha na tayo ng hose. Tanggalin ko muna para masiguro natin.
So, mag-aaganap tayo ng pesa pa, no? Mukhang kukuha pa tayo ng hose. Dahil walang lumalabas na fluid. Yan, natanggal na. Ito yung brake line, rear. So, kung paano i-troubleshoot ang rear na brake line, ihipan. Wala. O, bili na. Oo, dalawa. Okay. Barado. So, troubleshoot nyo, hipan nyo kung walang lumabas sa hangin sa kabila, barado na to. Okay, hagilap muna ako pesa. So, for the meantime, re-rebuild na muna yung caliper. Liit lang ang caliper niya. Ayan yung caliper. Ayun na, 40-year-old na caliper to. Ayun yung go mo, sabog-sabog. So, andyan lang yan, hanapin mo. Kasi sa kalumaan na rin. Paano mo malalaman kung sira yung hydrovac? Paano mo malalaman kung sira yung hydrovac dito? Saka na lang yun pag naayos natin to. Kasi ito, So ito muna ang troubleshoot. Pero yan, tumutulo naman yung brake ko. So, sabihin yung linya, meron. So ito talaga. At least nalalaman namin yung sira. Kung nalaman ko lang, sana binili ko na eh. Pero, tinatawagan ko na si Joanne. So, pag-grab na lang natin dito sa bahay. Pero ito, meron naman. Ito yung rebuild kit natin. 1,200 ang isa. So, pares yan. Kay Joanne. Yan yung papalitan. So, yan. Mga goma, naalis na. Mabilis lang naman ata i-rebuild. Maliit lang naman siya eh. Sana yung piston, ayos, no? Ilang piston yan? Isa lang, ano? Apat. Dalawa. 4 piston, brake, caliper. Grabe, no? Una, brake lining. basag na to isa. Kalumaan talaga eh. Feeling ko, di pa napalitan yan eh. Tapos sumunod na yan. Kasi kung may nai-improve ka na pesa, hindi makahabol ngayon yung mga luma. So, bibigay din, di ba? Ganun talaga yun. Kaya handa kayo. Kung bibili kayo ng mga lumang ganyan. Isa-isa masisira yan. Lalo na pag di ginagamit. Ito, ang tagal. 1 buwan ko hindi ginagamit yan. Inikot ko lang nung nakaraan. Kasi nga parang matesting ko lang kung sira talaga yung caliper niya. Si Mike parang nagbubukas lang ng buko eh. Pukpok. Hindi natin pupuk dito. Sige. Bukpok eh. Oh. Primitive eh. Boom. Talaga. Basta yung piston. Yan yung piston? Basag na to. Basag na. Kalumaan. Stock nga yan. Yung ganyan. Tagal kasi hindi ginamit eh. Bago ko nakuha yan eh. 4 na taon eh. Ayun. Basag-basag siya oh. Grabe. In case naman, marami na nagbibenta ng surplus niyan. So makakuha ka naman. Ewan ko lang magkano brand new niyan. Sa Pajero kasi yung brand new na caliper, mga 5,000 eh. Yun, malaki yun. Ito siguro mas mura. Maliit lang naman siya eh. Eh, hindi Yan, sa to top ng piston. gumagana. Walang pumapasok na fluid. Fluid. Dahil gawa niyan. Yan talaga yung sira. Oo. So ito talaga yung sira. Kaya nagsa-stock ng brake namin. Kasi yung fluid, Kilos, hindi pumapasok. So pero magandang i-rebuild na rin to. Since ayun, kita yun naman yung mga goma, di ba? Para bago. Tsaka andito na rin siya. To maximize this time. Ayan ang piston. Yan pala yung tsura ng piston. Yan ako nakakita. Yung sa harap, isa lang piston nun pero malaki. Isang malaki. So ang gumagana sa akin, harap na lang. So ayan talaga ang culprit. Yan. So mukhang magagawa naman siguro. Langgana ka dyan. So nagkaka-aberya kami. Yung pyesa na kuha natin, malaki yung goma. Buti may dala siya. May dala siya. Maliit-liit. Ayan. Sakto lang yan pag ganyan. So Kasi gagamit. pag papasok pa to doon eh. Pagpasok nung tis. Sisikip pa. Oo. Eh pag ito, babaluktot na to eh. Oo. So, malaking size yung napadala sa atin. So, dapat maliit-liit. Hirap din talaga, no? Saka the best talaga, dadali mo yung pesa mismo doon para makompare agad eh. Kaya lang, syempre, hindi naman laging andun.
O, buti may dala siya. Kasi yung dala niya, mali din. Di naman sukat dun sa ginagawa ng isa. Salit din to eh. Ay, paano? So. Sige, akin na yan. Para maging stock yun. So, mga aberya. Buti meron siya. So, for the meantime, kakapost natin tong si LC. Sabi sa inyo, this will be a quick sale. If you remember Lem, the owner of the Eclipse, nabenta na rin niya. Kakabenta lang. So, ako kunin niya na. So, titingnan niya yung LC natin. Ang dami nang tumingin. Actually, sabi sa inyo, this will be a fast sale. Araw-araw may tumitingin. So, ever since I posted this car sa marketplace, kasi nga, first own siya. Tapos, reasonable price naman. May mga ipapagawa, pero reasonable price. And the LC200 is LC200. Everybody loves it. Ang problema, mga tumitingin, lahat marunong. Lahat bro nang tumitingin, marunong. LC owners, LC lovers. Oo. In fairness talaga, lahat ng pumunta rito, naka Land Cruiser din, mga big time din. Tapos kabisado nila, alam nila ano yung mga sira. Car enthusiasts, car lovers talaga. So kakaibang market lang. Kaya nakakatawa. So we're discussing a deal with Lem regarding this LC. So I think talaga within this week, mawawala na to sa LC sa atin. So gamit ko na to for 5 days. Bukas, gagamitin ko siya ulit. And it's a very beautiful car, no? So singit ko lang dito sa Benz video natin. At fresh na fresh talaga. Yan. So na-test drive na namin ni Lem. So tinatawagan lang niya yung partner niya. So checking kung okay lahat. It's a beautiful car, no? Again, sarap ng feeling pag dinadrive mo yan. Boss na boss ka. Pogi po. Sobrang pogi mo. VIP na VIP ang feel mo, no? When driving her. I love it so much. Hopefully one day magkaroon tayo ng ganyan. Bagay na bagay sa pamilya. Tsaka yung kulay. Kasi yung ganyang kulay, ano eh, hindi dumihin. Kaya, okay. So, okay na. Kaalis na si Lem. So, mukhang done deal na. Bine-verify na lang nila sa LTO and Toyota, something, I don't know. Eh, legit naman yan. So, no problem with the LC. So, it's 10 o'clock. Dami na nagawa si Boss Mike. Ang linis na ng pistons. Looking good. Ito yung mga goma na luma. Kailangan pala ng gasolina pang linis. Buti meron tayong stock dyan. So, na yung caliper. Ayan, dito lang. Ayun, pinapatuyo. So, nalinisan niya na. Pinapatuyo lang niya. Caliper natin. Tapos, meron si Joanne ng hose, brake hose 1.2 ang isa. So, dalawa. 2,000, 2,400. On the way na, pinagrab na lang natin, no? Para to complete this job. Ang 124 na to, lagi nagpapalambing kay Mike eh. Buti, andyan si Mike. So, pina-under lang natin ulit. Sa tagal ko na kasing hindi ginagamit. So, naayos na naman ni Mike yung engine nito. Wala nang problema. Naka-aircon tayo, ang lamig. Actually, lamig na aircon nito. Kakatuwa. Yan. Blowing, very cold. So, inaantay na lang namin dumating yung pesa. Tapos, re-rebuild na ni Mike. Then, install back. By after lunch, tapos na siguro. It's already 11 o'clock in the afternoon. In the morning, no? Alright. So, nakaligo na tayo. Dumating na ang pesa. Ayun. Nakabit na niya. Bago. Galing kay Joanne. 1-2 ang isa. Grab-grab lang. Ang bilis. 12 o'clock in the afternoon. Lunchtime. So, mga 30 minutes lang. Ayan. Dumating na. Galing kay Joanne. Thank you, Joanne. Brake lines natin sa likod. So, patapos na actually si Mike. Install niya pabalik. Tapos, to double check niya ulit. Last thing to check siguro is yung hydrovac. Pero aalis kasi ako. So, balikan ko na lang siya. May susunduin kasi ako. Si Anika, susunduin ko. Tapos, let's see kung saan matatapos si Mike. Pero pabalik na siya. Na-rebuild na rin niya yung brake caliper. Bilis lang. It's an easy job. So, installing back everything.
Ito, meron pa naman tayong brake. Yung dati, yung Bosch. Ganda niyan. Yan, let's see kung maabutan natin si Mike pagbalik. Dahil sundin ko si Anika, tapos mag-lunch pa. Tapos tingnan natin kung maabutan pa natin si Mike, no? So, it's 5 o'clock in the afternoon. Tapos na yung 124. Nakaalis na si Mike. Natapos niya ng mga 1 o'clock in the afternoon. Nakabit na yung rear brake line. Na-rebuild yung caliper. So, ayos na ata. Pero, sabi niya, parang may singaw daw yung booster. Yung brake booster natin dito, no? Parang may singaw daw. So, napansin niya. So, test drive ko ngayon dahil di pa namin na-test drive. At least sana hindi na nagka-stuck yung likod. Pero, moving forward, bibili na ako maghanap na ako ng brake booster. Check ko kung magkano yung brand new. Kung kaya naman, better brand new, no? Again, as much as possible, gusto ko brand new yung nalalagay natin dito. Ayun. So, medyo mataas siya ngayon kasi ginak kanina. So, first start for us. Sumipa din yung allergies ko. Kaya medyo bangag. Sorry. So, let's see. Oh, ganda na start, to. So, sana hindi na, at least sana, hindi na nagka-stuck yung brake. So, yung pedal, much better. Much better siya, no? So, teka lang. Brake. Nag-stuck pa rin, kasi may brake light pa rin. Pero ikot ko na lang muna. So, from my initial testing, parang ganun pa rin, no? So, parang nag-stuck pa rin siya, yung feeling ngayon. Pag nagbe-brake ako, parang feeling ko naiiwan yung caliper. So, siguro mahina pa rin yung pressure ng brake. So, yung fluid, di pa rin masyadong tumutuloy papunta sa likod. So, pero much better. The car is much lighter now. So, mas bumubukas na siguro kasi may fluid na rin dumadaan. Comparing before, kasi dati, before, talagang walang fluid. Pumupunta sa rear natin, no? Yun. So, much better ngayon. Tsaka mas okay yung hatak niya. So, hindi siya masyadong naiipit siguro. Probably. Ayun, lakas, oh. So, pag nagbe-brake tayo, hinahabol ko na isang paa para bumalik yung pedal, no? But the car feels lighter now. So, malaking difference. Feeling ko mas bumubukas na ngayon yung caliper. Kasi nga, na-rebuild na natin, bagong rubbers. And yung hose, tumatagas na yung fluid kahit pa paano siguro, comparing before. Ayan, I'm on third. Ganda, mas malakas hatak yan ngayon. So, siguro dati ipit na ipit yung brake calipers natin sa likod, so dinadrag niya yung auto dati, no? Ngayon, she feels lighter. So, laking bagay. May nangyari naman, no? So, may nangyari naman. Masaya ako. Happy ako at I can feel the difference. So, tingnan natin mamaya kung mainit yung likod o hindi. Doon natin malalaman din kasi kung nagsastuck pa rin yung caliper o hindi. But right now, I'm on third gear and the car feels really good. So, rapid drive. Yung nga lang, pag nag-brake ka, babawiin mo. Kailangan mong ihatakin ulit yung brake pedal para bumalik. Solid. Ayun, no? Sarap i-drive. Yeah, better, a lot better. So, hanap tayo ng brake booster. Sana mura lang ang brand new. As much as possible, gusto ko ng brand new. No? Para, kasi I plan to use this car din naman. Gusto ko din ng opisina eh. Kaya naman ito, tingin ko. Right, so that's the video for today. So yan, naka-brake. Huwakan natin. Yun, di na mainit.
Dati kasi mainit yun pag hinahawakan. Ito wala talaga. So that means nagsa-stuck. So I think she's fixed. Hindi na masyado nag-stuck. Pero yan, naka-brake. Kaya nakailaw yung brake lights. So kailangan ko atakin pabalik to release her. Pero the car feels lighter now. So laking bagay. Again, laking bagay na nangyari. So super happy itong sa buwisit na to. Dahil buwisit, dahil lagi may nasisira. Pag pinagawa mo, may masisirang bago. So pero okay lang yun. Dahil ang sarap niya i-drive. Pag nagagawa, sobrang sarap i-drive. Ngayon, ang sarap i-drive. Ang layo sa dati. Mas magaan yung feeling, no? So, that's the video for today. Thank you for watching. Hello from the 124. Hope you guys learned a thing or two. Until next video. Two different levels, I cannot relate.